Real People, Real Impact. No, ito po yung lessons from life choices of the Bible characters. So nagsimula po tayo. Sino po yung character natin last Sunday? Si Daniel. Okay? So yung kay Daniel, ang natutunan natin, yung principle niya sa buhay, no compromise. No? Ito po yung kailangan natin mga leader sa ating gobyerno ngayon. So ngayon, ipapakilala ko po yung pangalawang karakter na aralin natin. Pero bago ko po siya ipakilala, gusto ko lang po mag-start sa isang kwento. So meron pong isang bata. Ito na naman yung bata. Ang dami po kasing nakahula nung nakaraan eh. Meron po isang bata na siya po ay lumaki sa probinsya. So sa probinsya na yon, nung kanilang sila'y naglalaro pa lang, siguro mga 7 taong gulang, siya yung pinakamalaki sa mga kalaro niya. No? So dahil pagdaan ng panahon, ang nangyari po ay napag-iwanan yung kanyang tangkad. No? Siya na yung naging pinakamaliit dun sa mga magkakaibigan. At dahil doon ay nagkaroon ng siya ay laging kinukutsa, binubuli, hindi lang ng mga kaibigan, kundi pati nung kanyang mga kaklase. Sino po sa atin nakaranas ng mabuli? Oh, konti lang, no? At least, sino po ba dito yung mababa pa sa 5 foot ang height? Ayaw umamin, no? Isa ako doon eh. Hindi, 5'3" naman ako, pero kumpara sa mga bata ngayon, ang tatangkad na po, no? Mga 5'5", 5'7", 6-footer. No? So itong batang ito na kinukwento ko sa inyo, dahil lagi siyang binubuli, wala siyang naging mga kaibigan. At ang ginawa po niya, nag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Nag-aaral siyang mabuti para doon na lang sa babawi. No? At nung nakapag-aral siya ng high school, ng kolehiyo, no? Siya po ay gumraduate ng may Latin honor. No? So naging magaling po siya, naging masigasig, masipag sa kanyang pag-aaral kasi ayaw niya na binubuli siya. No? Kasi pag nakita siya ng mga tao, parang minamaliit siya. Maliit na nga siya, minamaliit pa. Pero po, ang maganda rito, sa pagtitiyaga niya, nakarating siya sa pinakamataas na posisyon sa kanyang opisina. So this time, siya ay isa ng vice president ng kanilang kumpanya. Alam niyo po ba kung sino ito? Hindi po ako yun. Iba ito. Kasi ito yung continuation ng kwento niya. Dumaan ang panahon, medyo nagkaedad na siya, wala siyang love life. Walang nagkakagusto sa kanya. Sino po dito yung lampas na sa kalendaryo at ngayon naghahanap pa kayo ng magiging kapartner sa buhay? Ayaw magtaas ng kamay. Pero alam niyo po, no, itong lalaki na ito ay may sinet up na blind date. Familiar po ba kayo sa blind date? So hindi sila magkakilala. No? So nag-set up ng date sa kanila at magkikita na lang sila sa isang restaurant. So, pag gano'n, nakakaba, di po ba? So, itong lalaki na ito, ano na siya ngayon? Isa na siyang vice president ng kumpanya. Medyo natatakot siya, baka ma-reject siya dun sa babae. So, nangyari po, nung nagkita sila, face to face, no? Nagandahan siya dun sa babae. Ang problema, mas matangkad yung babae sa kanya. Asiwa po ba yon sa mag-asawa? Hindi pareho yung height. Usual po kasi mas matangkad yung lalaki kaysa sa babae. Hindi po ba? So dito sa case na ito, nag-aalangan siya. Baka ano yung maisip nung babae. And true enough, yung babae, bigla siyang nagbago yung mukha niya nung nakita niya yung kadate niya. Maliit pala siya. Hindi po natin minamaliit yung mga maliliit. Ha? Gusto ko lang po i-drive yung point dito na yung confidence niya nawala ulit. Dahil yung babae sabi niya, hindi ko in-expect na you are vertically challenged. Yun po yung politically correct na term sa mga kagaya natin, kagaya ko. No? Vertically challenged. So ngayon,
asiwa yung babae na lumapit. Pero in-entertain pa rin nung lalaki, yung nag-date pa rin sila, nag-usap. Pero maganda dito, nag-blend yung kanilang ugali. Makwento yung lalaki, very jolly. So parang nagtatawanan, nawala yung barrier. Nagkaroon sila ng bonding together. So in other words, natapos yung date na yon na pareho silang masaya, no? At umuwi sila ng may saya sa puso. So hindi nakatulog itong lalaking ito hanggang sa kinabukasan, maaga niyang tinawagan yung babae, pwede ba tayong mag-date ulit bukas? Sino po yung mga in love dito? Alam niyo po, dapat lagi tayong in love, no? Para excited yung ating buhay, lalo sa Panginoon, lagi tayong in love. So nangyari po, sa hindi niya inaasahan na pangyayari, yung babaeng kilala niya na nag-blend sila ng kanilang kwentuhan, masaya, biglang nagsabi, nagbago yung isip ko. Mukhang hindi ikaw yung gusto kong makasama sa buhay. Oh, nakalungkot. Kung kayo po yun, anong mangyayari sa inyo? So nalungkot yung lalaki. No? Nawalan siya ng hope. Nasabi na, akala ko ba okay tayo kagabi, pero ngayon, ayaw mo na sa akin. So ang kwento pong ito ay na-in love, iniwan. So ano pong nangyari dito sa lalaki? Muling bumaba yung tingin niya sa kanyang sarili. At hindi na siya nakikisalamuha sa tao dahil sa ilang beses na nagkaroon ng mga frustrations sa kanyang buhay. Na parang ito ba talaga yung aking buhay? Ito ba yung aking destiny? No? Yung iniisip niya sa sarili. So, nandun siya sa point na malapit ng mag-breakdown yung kanyang buhay. Alam niyo po, maraming ganon sa panahon natin. Hindi lang sa in love, hindi lang sa dating sa love life. Meron din maaring yung iba sa atin nung dumating kayo dito, marami at mabigat din ang inyong pinagdadaanan. Pwedeng yung iba sa atin, sa area ng finances, na parang, Lord, hanggang kailan ba kami magtitiis sa kakapusan? Meron po bang gano'n sa atin? No? Parang gusto naming makalaya sa kakapusan ng buhay, hindi yung lagi kami kulang na kulang financially. O maaaring iba po sa atin, ang problema naman ay yung kanilang kalusugan. Matagal nyo nang pinagdadasal sa Panginoon na, Lord, sana pagalingin nyo na po ako. At sa tagal ng pagpipray natin, walang nangyayari. Lagi tayong nauospital, ang laki ng binabayaran sa ospital, yung gamot. No? So may mga kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Kaya po yung message ngayon, ngayong hapon na ito, lalo na kung first time ninyo at sa mga online, maaring nanonood kayo online, at meron din kayong pinagdadaanan sa buhay. First time nyo, pero kulang. Bakit kulang ang buhay ninyo? At yung iba naman, matagal na kayong Christian, pero walang nangyayari sa Christian life nyo. Kung paano kayo naging Kristiyano noon, pareho hanggang ngayon. Ibig sabihin, walang breakthrough. So ito po, mga kapatid, ang message ng ating Panginoon sa atin. No? Jesus does not want you to have a breakdown. Ano po yung gusto niya? He wants you to experience His breakthrough. Yan po yung gusto ng Diyos sa atin. Ano man yung pinagdadaanan ninyo, huwag kayong dumating sa punto na tayo ay mag-breakdown. Ang gusto ng Panginoon, naalala niyo, last time na nag-preach ako dito, yung message ng Diyos sa inyo, I have loved you with an everlasting love. Yung pagmamahal ng Diyos na yon, hindi nagbabago. Kagaya nung kwento ko kanina sa babae na yon, pag minahal tayo ng Diyos, todo-todo, hindi sa nakatingin sa itsura natin, hindi sa nakatingin sa katayuan natin sa buhay. Kapag nagmahal ang Diyos, todo. Kaya sabi niya ngayon, ayaw ko kayong mag-breakdown. Instead, I want you to experience His breakthrough. So ang ating pong karakter ngayon ay si Zacchaeus. No? At ang title po natin ngayon is Experience Breakthrough.
Kanina po umaga, ang topic ni Pastor Joby, breakthrough. No? Pero gusto ko lang i-emphasize that God wants you to experience breakthrough. So kanina pa natin binabanggit yung salitang breakthrough. So i-define po natin yung breakthrough. It is a sudden, dramatic, and important discovery or development that helps improve a situation or provide an answer to a problem. So in other words, meron kang pinagdadaanan, pero kapag naranasan mo yung breakthrough na gusto ng Diyos sa'yo, biglang instantly, no, sudden, dramatic, and that is very important in your life na kikilos ang Panginoon sa atin. Naniniwala po ba kayo ngayon? Nag-e-expect ba kayo na ang Diyos kikilos siya sa ating buhay? At yun ang gusto niya. No? Kaya mag-expect po tayo. Kagaya, halimbawa, meron po kaming mga kakilala na talagang drug dependent, hindi maiwasan yung mga bisyo. Pero nung nakilala nila yung Panginoon, instantly, nawala yung mga bisyo. And that is breakthrough. Yung biglaan na meron kang sitwasyon sa buhay mo, feeling mo na wala na itong solusyon, mas doon po kumikilos ang Diyos. Pag nandun na po sa punto na we are already broken in this life. At dito makikita mo kung paano ka sasaluhin ng Diyos. At ipaparanas niya na yung breakthrough na pinapangako niya sa atin. To experience true breakthrough, we need God's help. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi natin ito kaya. Yung mabago tayo. Kasi iba, nag-struggle silang hindi na manigarilyo, hindi na magbisyo, pero after ilang mga buwan, bumabalik. Kasi nga, you are doing it on your own. But through breakthrough, no, only God can help you transform and have a radical change sa ating buhay. Kaya po yung outline po natin ngayon, because we need God's help, is SOS. Ano po ba ibig sabihin ng SOS? Help. Tulong. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon para maranasan natin yung breakthrough. Okay? So ano po yung S? Seek Jesus. So kailangan po natin, una, hanapin ang Panginoon sa ating buhay. Maaring matagal na kayong mananampalataya, pero wala pa kayong yung talagang point na hinahanap mo yung Panginoon with all your heart. Kaya po si Zacchaeus, makikita natin, yung kanyang istorya. No? Luke chapter 19, verse 1. So 10 verses lang po ito, maiksi lang ito. No? Sabi po doon, sa binasa natin, he, referring to Jesus, entered Jericho and was passing through. Pag nabasa niyo po sa Bible yung salitang passing through, makikita niyo dito na kapag dumaan ang Panginoon doon, meron siyang intentionally na imimit na tao. Hindi pwedeng walang purpose yung mga lakad ng Panginoon. So in this case, papunta siya ng Jericho. Alam naman natin yung nangyari sa Jericho nung panahon ni Joshua. Panahon ni Joshua, yung pong walls of Jericho, nagbagsakan. At ang sabi ng Panginoon noon, sabi niya, kapag muli niyong tinayo yung wall of Jericho, yung city na ito, ay kayo ay ika-curse. Kaya up to now, yung Jericho, hindi po naitayo yung mga nagibang mga walls o yung mga pader. Pero during Jesus' time, yun yung the same Jericho na dumaan ng Panginoon. Sino ba yung nandoon sa Jericho? No? Yung salitang passing through, ginamit din ito, no? Doon sa Samaritan woman sa John chapter 4. Na kung saan, Jesus passed through Samaria. Eh yung Samaria po, hindi ito yung parang iniiwasan ng mga Jews, yung Samaria. Bakit? Ang tingin nila sa mga Samaritans, maruruming tao. Dahil sila yung nag-asawa, yung iba doon, Hudyo na nag-asawa ng ibang lahi, kaya outcast ang tingin. Pero dito natin makikita ang Panginoon. Hindi niya tinitignan yung sitwasyon natin. Kung gaano man makasalanan yung ating pinagdaanan, kundi nakatingin ng Diyos kung paano
natin siya mararanasan sa ating buhay. Kaya kung nandito po kayo ngayon, let's expect the Lord, no, to pass through and meet you. Sino ba yung imi-meet ni Jesus? Sa verse 2, "Behold, there was a man called by the name Zacchaeus, and he was a chief tax gatherer." No? So again, sino ba itong mga tax gatherer? Sino ba itong si Zacchaeus na ito? No? Si Zacchaeus ay dinescribe siya na isang tax gatherer. Di-define po natin yung mga taong ito. Pero dito makita natin si Zacchaeus is a chief. Pinuno siya. Ibig sabihin, ganun kagaling si Zacchaeus na yung nag-raise sa yung position niya, tumaas ng tumaas. Ibig sabihin, meron siyang mga administrator sa baba niya. So dahil siya ang pinuno, chief. No? Ngayon, yan, as a chief tax collector, no, ito po yung tingin sa kanila. No? Yung one chapter before ng 19, no, Luke 18, meron po doong kwento na kung saan may dalawang lalaki, no, na nagpunta sa templo para magdasal. At isa doon, isang pariseyo, at ang pangalawa, yung tax collector. So yung pariseyo, tumayo siya at nanalangin. At ang panalangin po niya, sabi niya, "God, thank you that I am not like other people." Panginoon, salamat, hindi ako gaya ng mga ibang tao. Ano daw yung mga ibang tao? Swindlers, unjust, adulterers, and even like a tax collector. Imagine yung isang tax collector, kinumpara siya, o kapareho siya ng mga swindler, unjust, and adulterers. No? Pero yung isang tax collector, in prayer niya, sabi niya, ang layo niya, at nakatingin siya sa langit, sabi niya, kanya pong, ano ba yung tawag dito, beating, kanya pong dinidibdib, yung kanyang dibdib. At sinabi niya, "God, be merciful to me." Ano pong tawag niya sa sarili niya? The sinner. Yun po yung tingin nung panahon na yon sa mga tax collector. Kaya pag meron tayong narinig na nagtatrabaho sa BIR, ano usually yung mga mindset natin? Hindi ko nasasabihin, baka naka-record eh. So ano pong nangyari? Ito po yung description. No? Sila ay tinuturing ng mga traidor. Bakit? Hudyo sila, pero nagtatrabaho sila sa gobyerno ng Romano. Kasi during that time, sakop ng Roma ang buong Israel. So medyo po mahigpit sila. No? Hindi sila makatarungan. Kaya yung mga Hudyo, yung mga Jews, ayaw din nilang magbayad ng kanilang tax sa Roman government. Pero may mga traidor, ito yung mga tax collector, ang ginagawa po nila, sila yung naniningil para sa mga Romano. So sinisingil nila yung kapwa nila, Israelites, ng tax. At ang mahirap pa doon, they are opportunists. Ibig sabihin nito, nagsasamantala sila. Kung ang tax mo, halimbawa ang tax mo, 5,000, gagawin nila 10,000 ang sisingilin sa'yo. So ganun sila kasama. Kaya they are called evil, robber, corrupt, at despised, hated by people. Tuloy po natin sa verse 2. "Behold, there was a man called by the name," Zacchaeus, and he was tax gatherer, and he was rich. So, ano i-expect mo? Isang tax collector na nagsasamantala, siyempre, mayaman siya. Pero ang kaibahan po niya sa ibang translation, he was very rich. Pag tinig niya sa ibang translation, hindi lang siya mayaman, napakayaman niya. Pero, si Zacchaeus, he is empty inside. Yun ang kaibahan niya. Kahit na napakayaman na niya, kulang pa rin. Pero alam niyo po, sa totoo lang, marami akong kakilalang mayaman. Lalo ako wala sa Panginoon, hindi po masaya yung kanilang buhay. Naniniwala po ba kayo doon? Last Sunday, sa amin D-group, may nag-share sa amin, kasi topic namin, yung contentment, yung discussion pa natin na about kung paano tayo maging kontento sa buhay. So may nag-share sa amin, sabi niya,
yung kaibigan nila biglang yumaman at nung yumaman, nagpatayo ng malaking bahay, bumili siya ng sofa na worth 1 million. Meron po bang ganong kayong sofa? Worth 1 million. Sa atin, bahay na yon, di ba? Sofa pa lang yon. Pero ang malungkot dito, madalang lang nilang maupuan ang mga sofa na yon. Bakit? Kasi lagi silang pumupunta sa iba't ibang lugar dahil yung business nila, kailangan nilang mag-travel kung saan-saan. Meron silang home theater, pero hindi man sila nakapanood ng movie doon dahil lagi silang busy. Pero ang point lang po dito, minsan, mas maganda yung maliit lang yung bahay ninyo, na sama-sama kayong kumakain, kesa napakalaki ng bahay nyo na mag-isa ka lang kumakain. Alin ang gusto nyo doon? Di ba mas masaya pa rin yung magkakasalo kayo kahit na ang ulam lang ninyo ay tuyo, no? Itlog, yan yung favorite ko yung itlog, ha? Nung college ako, sardinas naman. Nagsawa ako sa sardinas nung college. Pero alam niyo po, ang sinasabi lang niya dito na wala sa yaman. Ang totoong mayaman ay hindi sa dami ng pera. Ang totoong mayaman ay yung kaya mong ibigay kung anong meron ka sa ibang tao. Pag sinabi ni Lord, ibigay mo yan kung anong meron ka sa isang tao. At kapag nagawa mo yon, isa kang mayaman. Yan po yung natutunan ko sa K-12 namin, no? Na sila po yung umampun sa amin. Sabi niya, yung totoong mayaman, hindi sa dami ng pera. Ito yung kaya mong ibigay kung anong meron ka. Hindi dahil sa mayaman ka, kundi dahil naiintindihan mo yung sitwasyon ng taong yon. Kaya kapag ang ulam nyo, halimbawa, tinanong mo yung asawa mo, honey, anong ulam? O yung mga bata, tinanong kayo, ma, anong ulam? Yan, tignan mo dyan sa lamesa. Pumili ka dyan. Tapos binuksan ng bata, ma, tuyo lang naman ito eh. Kaya nga, pumili ka kung kakain ka o hindi. So, minsan masaya kahit na yung pinagdaanan kong kwento na sinabi ko sa inyo, yung isang Pasko na naranasan po namin, itlog pa rin, no? Kasi nung time ng nanay ko po, magaling siyang magprito ng itlog. Isang itlog, tas sa kawali, no? Gaganon niya yung itlog para numipis. Yan. Tapos po hahatiin yun sa 12, 12 kami. 12. Para siyang pizza pero manipis na siyang ganon. At kaming lahat, tsatsagain namin, kukurutin yon at yun ang ulam namin. Pero one time, December 24, kaya po naalala ko yon. Ito yung pinakamasayang Pasko. Kahit ngayon marami kami pagkain pag Pasko. Ang pinakamasayang Pasko sa akin ay yung nagkaroon kami ng tig-isang sunny side up na itlog na handa namin ng Pasko. Kasi hindi ka na kumukurot ng maliit eh. Kaya mo na yung, iba naman ito, sunny side, tig-isa kayo. No? So, yung kayamanan, hindi po ito reason para maging masaya tayo. Kaya po dito, nakita rin natin, itong si Zacchaeus, sa kabila ng kanyang yaman, meron siyang kulang sa puso niya, kaya he wanted to see Jesus. Siguro nababalitaan niya, sino ba itong Jesus na ito? Bakit pag dumadating siya, pinagkakaguluhan? O maaring, dahil tax collector din yung isang disciple ni Jesus. Sino po yung isang disciple ni Jesus na tax collector? Si Matthew. O maaring naririnig niya kay Matthew, kailangan mo makilala si Jesus. Kaya one time, nung napadaan si Jesus sa Jericho, at yun yung teritoryo ni Zacchaeus, gusto niyang makilala. Kaya lang, meron siyang problema. Ano po yung problema niya? He is small in stature or vertically challenged. So, maliit lang siyang tao. Kaya tignan po natin dito, he was trying to see Jesus, who Jesus was. Sa Tagalog po, sabi niya, gusto niyang makita si Jesus para makilala niya si Jesus. And I hope yun po yung reason nating lahat dito kung bakit tayo nandito. Gusto nating mas makilala pa si Jesus. So hindi po guarantee na matagal na tayong Christian, kilalang kilala na natin si Jesus. Kailangan pa rin natin siyang lalong makilala. So ano po yung problema? Bakit hindi niya
Hindi niya magawa yon. He was unable because of the crowd. So picture na ang daming sumasalubong kay Jesus. Tapos isa kang, anong tawag kanina? Vertically challenged person. Hindi ka makasingit. Una, outcast ka, ayaw kang pagbigyan ng mga tao. Tapos ikaw sumong sumingit para makasilip kay Jesus. Hindi ka makasilip dahil sa, anong problema? Because of the crowd. So minsan kailangan mong tanungin sa buhay natin, ano ba yung mga crowd sa buhay natin na pumipigil sa atin para makilala at lalo pa tayong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. So maaring iba yung trabaho, yung iba mga patuloy na yung kasalanan ay hindi maalis-alis sa kanilang buhay. So yun yung mga potential crowd para hindi natin mas makita si Jesus sa ating buhay. At minsan tayo mismo, mga Christians, nagiging sagabal tayo para hindi makilala ng mga tao si Jesus. Halimbawa, sa social media, nakakabasa po ba kayo mga Kristiyano nag-aaway-away sa social media? At kapag napansin nyo ng mga hindi pa nakilala sa Panginoon, kayo-kayo nga nag-aaway pa dyan. Paano kami sasali sa inyo? So tayo mismo ang nagiging sagabal para hindi makita ng mga tao si Jesus. For example, meron pong dalawang magkapitbahay. Si kapitbahay number 1, every Sunday, lumalabas siya ng gate, nakabihis na pang basketball, may daladalang bola. So that's neighbor number 1. Neighbor number 2, isa siyang Christian. Every Sunday, nakabihis siya ng maayos, may dalang Bible, pupunta sa CCF. Okay? So every Sunday, ito pong neighbor number 1 na may dalang bola at magbabasketball, lagi nang niyari, pare, tara, basketball tayo. Linggo naman ngayon. Anong sabi ni neighbor number 2? Ay hindi pare, Sunday ngayon, mag-worship ako sa CCF. The following Sunday, lumabas ulit si neighbor number 1, pare, basketball tayo. Lagi ka naman pumupunta sa church mo. Mag-basketball naman tayo minsan. Anong sabi ni neighbor number 2? Hindi pare, commitment ko ito kay Lord. Every Sunday, pupunta ako sa CCF para mag-worship sa Kanya. Sino po sa atin yung ganun? Commitment nyo every Sunday mag-worship kay Lord. Yan, may 5. 6. Pero alam niyo po, anong sabi nitong neighbor number 1? Pare, lagi kitang ini-invite mag-basketball every Sunday. Hindi ka sumama sa akin. Pero ni minsan, hindi mo ko niyaya na sumama sa church mo para mag-worship. Di ba? Minsan tayo mismo mga Kristiyano, hindi natin nagagawa. Sila invite ng invite sa atin, pero hindi natin sila nai-invite sa Panginoon. So ang nakapansin pa yung neighbor number 1, lagi kitang ini-invite, pero ako ni minsan, hindi mo ko in-invite dyan sa church ninyo. So ano pong application nito? Next Sunday, ano pong gagawin natin? Mag-invite tayo. No? Imagine kung lahat tayo nag-invite, puno na rin yung 6 p.m. service. Problema natin ngayon kung paano pa magkaroon ng 9 p.m. service. Wala na siguro magbo-volunteer. No? So yun yung crowd. For he was small in stature. So ano po yung ginawa niya? Verse 4, he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree in order to see him. So maparaan si Zacchaeus. Hindi siya pumayag na hindi niya makita si Jesus. Kasi yung intention niya is to seek Jesus. Tayo po ba? Yun ang intention natin ngayon? Hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Ano po ba, Lord, ang message mo sa akin ngayong araw na ito? So siyang ginawa niya, tumakbo in advance. Maparaan siya. And very determined na makita at makilala si Jesus. Minsan yun po yung hinahanap ng Diyos. Alam ng Diyos yung puso natin. Kung talaga bang pagpunta natin, siya yung hinahanap natin. O dahil itong church na ito ay napakasarap ng aircon. At napaka-convenient ng mga upuan.
Kaya maya-maya yung iba sa atin ay nandun na sa langit. Ang sarap ng tulog. No? Pero alam niyo po, ito yung maganda. Kanina, kung nanood kayo kay Pastor Joby, itong sycamore tree, nagkaroon siya ng video. No? Sino pa yung nakapanood nun kanina? Ang ganda nung ginawa niya. No? Nag-recording siya, kunwari, umakyat siya dun sa sycamore tree. Pero sa totoo lang, sinamahan ko po siya kanina. No? Yung pong sycamore tree, yung pagre-research namin, yung anak ko kasi sa agriculture siya, no? Ni-research niya, ang isang sycamore tree ay, ang taas niya 75 feet, up to 100 feet. Ganun yung range nung taas nung sycamore tree. Pero itong si Zacchaeus, no? Umakyat siya dyan. Imagine mo, naka-robe ka, tapos may edad ka na, aakyat ka sa puno. Kaya ba natin yon? Usually, pag mayaman ka, mag-uutos ka na lang, di ba? Pero ito siya mismo umakyat because of his desire to seek and meet Jesus. So kanina po, nung tumayo si Pastor Joby dun sa sycamore tree, no? Ako po yung nagtutulak sa kanya eh. Bakit hirap na hirap? Hirap na si Pastor Joby umakyat sa puno. So ako yung nandoon sa tumutulak sa kanya. Kaya hindi po ako nakita dun sa video. Pero para bigyan ko kayo ng pruweba, no? Ito po, nabagsakan din ako nung branch na yon. Pero kidding aside, no, ito po yung nangyari sa kanya. Nung parating na si Jesus, he's about to pass through that way, nandun na siya sa lugar na yon. By the way, yung sycamore tree, it's a symbol of regeneration. Imagine yung taas na yon. Siguro hindi naman siya umabot ng 75 feet, pero at least yung unang sangang lumitaw, nandoon siya. No? Mas mataas lang siya para makita niya mismo si Jesus. No? So nung nandoon na si Jesus, ito po yung nangyari. So he ran ahead. Yan. Bago natin ituloy yung kwento, ang kaibahan ng crowd kay Zacchaeus. Ano po yung ginawa ng mga crowd? The crowd came to see Jesus. But Zacchaeus came to seek Jesus. So sana sa pagpunta po natin dito, hindi lang para marinig at makilala si Jesus, kundi hanapin talaga natin si Jesus. Ano ba yung plano niya sa buhay natin? Kasi kung wala po sa buhay natin si Jesus, kulang. Hindi tayo kumpleto. Kaya po, ang ating pangako ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 13. Pwede po ba nating basahin? You will seek me and find me when you search for me with all of my heart. Yan ang pangako ng Panginoon. Kung nandito po kayo para hanapin mo si Jesus, hindi lang makarinig ng message, hindi lang maka-attend ng service, kundi kung ang purpose natin dito is to meet Jesus, no? Sabi niya, you will find me if you search for me with all of your heart. So ano po yung unang principle natin? Principle number 1. Yung breakthrough starts when we seek Jesus wholeheartedly. Kaya kung gusto nating makaranas ng totoong breakthrough, we need to seek Jesus wholeheartedly. Second principle, Jesus knows exactly where we are in life today and He's willing to meet us. Ano ibig sabihin nito? Alam ng Panginoon kung ano yung sitwasyon ng buhay mo. At handa kanyang katagpuin kung ang puso mo ay handang hanapin yung kanyang kalooban. So ano pong reflection natin dito? Ano bang obstacles ang pumipigil sa'yo para lubusan mong hanapin si Jesus? Ano ba yung mga hadlang? No? Identify all those hindrances that are hindering you from fully seeking the Lord. Yun yung first step ng breakthrough. Hanapin mo yung Panginoon. Pangalawa, obey Jesus. So tuloy natin, verse 5. And when Jesus came to the palace or to the place, no, He looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for today I must stay at your home. Himayin po natin ito. Ano po yung nangyari dito? Nung dumaan si Jesus kung saan umakyat si Zacchaeus, no? Tumingala
si Jesus. Alam niyo po yung significance nun? Tumingala. Kagaya ninyo, nakatingala kayo ngayon dahil mas mataas ako sa inyo. Pero kapag bumaba ako dyan, mamaya ako naman yung nakatingala sa inyo dahil matatangkad kayo. Pero alam niyo po, dahil, ano nga ba ang tawag natin kay Zacchaeus? Vertically challenged. Maliit lang siya. Laging siya yung nakatingala sa mga taong kausap niya. Pero first time sa buhay ni Zacchaeus na si Jesus mismo yung tumingala sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Naramdaman niya yung importance niya. Binigyan siya ng halaga ng ating Panginoong Yesus. Imagine mo, Jesus looking up to you. At siya na-feel niya na itong Jesus na hinahanap ko, na gusto kong makilala, ay nagpakumbaba, siya pa yung tumingin sa akin. At gusto niyang maiparamdam sa akin na mahal niya ako. Naramdaman ni Zacchaeus ang pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo, kung susunod tayo sa Panginoon, kung hahanapin natin siya at susunod tayo sa Kanya, mararamdaman din natin yung pagmamahal ng Diyos. So, ano pong nangyari? Tinawag pa siya na Zacchaeus. First time niyang ma-meet si Jesus, pero kilala siya ni Jesus. Imagine po ninyo, pumunta kayo sa isang lugar, tapos may taong nakakilala sa inyo. Nakaka-proud yun po yun, di ba? May kilala ako. Sa totoo lang po, minsan dami bumabati sa akin, pero gumagano-gano na lang. Pero hindi po kayo kilala ng first name. Pero si Zacchaeus, out of the crowd, biglang pinansin siya ni Jesus at binanggit niya yung salitang Zacchaeus. Tinawag siya sa pangalan. Ano po bang ibig sabihin ng pangalan ni Zacchaeus? Zacchaeus means righteous one, pure and not guilty. Nung tinawag siya ni Jesus na, "Uy, not guilty, pure and righteous, halika dito." Nung una, yung pangalan ni Zacchaeus, hindi niya pinapamuhay dahil corrupt siya eh. Masama siyang tao. Kaya pag binanggit siya na Zacchaeus, medyo hindi niya ramdam. Halimbawa, pangalan mo ay Pogi. No? Pero, yun. Pag tinatawag kang Pogi, tapos nagtitinginan, sino yung Pogi? Di ba? Parang hindi totoo. So, ganun din sa Zacchaeus. Pag tinatawag siyang Zacchaeus, ibig sabihin matuwid. Pero, isa siyang mangluloko, isa siyang corrupt. Kaya hindi niya ramdam yung pangalan. But this time, si Jesus mismo yung tumawag sa kanya na, "Oh, pure, matuwid, halika dito, bumaba ka." So first time niyang naramdaman na dineclare siya ni Jesus that you are not guilty. Ibig sabihin, pinatawad na yung kasalanan mo. Because of the sincerity of your heart to seek me and to obey me. Yan po yung ating Panginoon. Nakikita niyo yung puso natin. Maaring tayo, nandito tayo ngayon, pero yung puso natin ang layo sa Panginoon. But the Lord is looking at our hearts. If we are sincere, if we are pure in our intention to seek Jesus. So siya, naramdaman niya talaga yung pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, "Hurry and come down, for today," ngayong araw na ito, "I must stay at your house." Magmadali ka. Kailangan kong pumunta sa bahay niyo. Alam niyo po, sa kultura ng mga Amerikano, hindi ito papasa. Sa Amerikano, kapag papasyal kasi sa bahay ng may bahay, hindi ka papapasukin. Basta-basta. Pero dito, tayong mga Pilipino, walang problema dito. Punta ako sa bahay niyo. So halimbawa, sabi ni Pastor Bong, punta ako sa bahay niyo. Matutuwa ba kayo? Ngayon na. Papayag kayo? Hindi ba kayo sabihin, "Ay, bukas na lang, Pastor, kasi maglilinis pa ako ng bahay, ang dumi ng bahay ko." Pero dito, si Zacchaeus, ang ginawa niya, nagmadali siyang bumaba. No? At nung sinabi ni Jesus, "Kailangan ko pumunta sa bahay mo," sayang-saya siya. Sana ganun din po tayo. Nais ng Panginoon na pumunta sa bahay natin. O nais ng Panginoon na pumasok siya sa buhay natin. Hindi lang bahay, kundi yung buhay natin, gusto niyang doon tumira. Papayag ba tayo? Ito po yung sinasabi sa Revelation. "Behold, I stand at the door and knock.
if anyone hears my voice and opens the door, ano po yung sabi ng Panginoon? I will come in and I will dine with Him. Ano po yung hinihintay ng Panginoon sa atin? Kung pakikinggan natin siya, kasi kumakatok siya sa pintuan ng ating buhay. Mamaya, i-explain ko po maigi ito sa closing natin. Pero kung si Jesus gusto niyang pumasok, pumunta sa bahay niyo, at gusto niyang manahan sa buhay niyo, I hope, sayang-saya tayo, kagaya ni Zaccheo. Nagmamadali tayong sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Dapat, yun ang puso natin. No? Kaya po sabi niya sa verse 6, and he hurried and came down and received him gladly. So I can, napipicture ko po, no? Parang kung tayo yon, talagang nagmadali kang umuwi, tapos sinabihan mo yung asawa mo, oh, maglinis kayo, darating si Jesus, magluto ka ng masarap na pagkain. Ganon tayo ka-hospitable na mga Christians. Tayong mga Pilipino. Pero, yun din yung nais ng Diyos. Na kapag sinabi ng Panginoon, bumaba ka, pupunta ako sa bahay niyo, ano po yung term dito? He hurried, nagmadali. Bakit po? Anong essence ng pagsunod sa Panginoon? Minsan tayo, sinasabihan na tayo ng Panginoon, pero dinidelay natin yung pagsunod. Delayed obedience is still disobedience. So kapag naririnig niyo yung Panginoon ngayon, let's be quick to obey. No? Para maranasan natin yung breakthrough. Huwag mo nang i-delay. Kaya po dito, sabi ni Pastor Joby kanina, obedience is walking by faith, not by sight. Parang hindi mo alam kung ano yung kahihinat na ng pagsunod mo, pero sumusunod ka. No? You are waiting on God's timing instead of rushing ahead. Hindi ka nagmamadali. Yung timing ng Panginoon, yung hinihintay mo. Minsan doon tayo nakakaproblema inuunahan natin ang Lord. No? It is also trusting God's plan even when we don't understand. Sa totoo lang, ang dami pong nangyari sa buhay natin, hindi natin naintindihan. But we want to trust the Lord. And stepping out of your comfort zone or walking on water. Minsan yung sinasabi ng Panginoon sa atin, beyond dun sa kakayanan natin, willing ka bang sumunod kahit ang ipapagawa ng Diyos ay hindi yun ang lagi mong ginagawa. It is beyond your comfort zone. So yun yung challenge sa atin. Maaring iba sa inyo, may pinapagawa ang Diyos sa inyo na, anak, mag full-time ka na sa akin. Ipapadala kita sa Africa. Papayag ba kaya tayo doon? Siguro iba mga hesitant pa, di ba? Pero kung sinabi ni Lord, anak, mag full-time ka na, gagawin kitang missionary sa Boracay. Sino po yung papayag doon? Siguro lahat gusto, di ba? So minsan, depende sa atin kung ano yung parang iniisip natin, favorable ba sa akin yan? So there are times that obedience is stepping out of your comfort zone. It is also acting on God's word, not just agreeing with it. Minsan, wala naman tayong problema sa salita ng Diyos. Nag-a-agree naman tayo, kaya lang hirap tayong sumunod. Yun yung problema. Also, obedience is responding to Jesus without hesitation. Hindi yung meron ka pang alinlangan sa puso mo. Pag sinabi ng Panginoon, ano po yung dapat natin gawin? Obey. And lastly, obedience is a key to breakthrough and blessing. Kaya ano po yung dalawang points natin? Una, seek Jesus, and then, obey Jesus. Sa verse 7, despite na nag-obey si Zacchaeus, ito po yung nangyari. And when they saw it, ito yung mga crowd, ito yung mga Pariseo, they all began to grumble, saying, he has gone to be the guest of a man who is a sinner. So, ibig sabihin, hindi natin maiiwasan na may mga taong magre-react kapag sumunod tayo sa Panginoon. Tama po ba? May mga taong mga kontrabida talaga sa ating buhay. Sabihin niya, sunod-sunod ka dyan, hindi ka naman totoong sumusunod sa Panginoon. So, wag nating pansinin yung mahalaga dito ay yung kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Wag nating pansinin yung sinasabi ng tao. Basta tayo, sundin natin kung ano yung gustong gawin ng Panginoon.
Magpasakop tayo doon. At doon natin mararanasan yung breakthrough. So ano po yung principle na matututunan natin sa second principle natin na obey Jesus? Una, breakthrough comes when we obey quickly. Huwag na tayong mag-delay-delay pa. Kung may sinasabi ang Diyos sa inyo ngayon, sumunod na tayo agad. Pangalawa, Jesus looks beyond what we are and sees us for what we can become. Ito po yung nakikita ng Diyos. No? Minsan, yung tingin ng tao sa atin, hindi yun ang importante. Ang mahalaga yung kung paano tayo tinitignan ng Diyos. At kung paano nakikita ng Diyos, kung ano yung mangyayari sa atin kapag sumunod tayo sa Kanya. Yun po yung importante. What we can become if we obey Jesus. So reflection. Reflection is how would you assess your obedience to Jesus. So may choices. Number 1, pag nag-obey ka ba, full and immediate obedience? O partial obedience? Or delayed obedience? Itong dalawa, they are still disobedience. Kung mag-u-obey tayo, dito na tayo sa full and immediate obedience. Okay, last point. So SOS, seek Jesus, obey Jesus, and surrender to Jesus. So ito yung magbibigay sa atin ng totoong breakthrough. No? If we seek the Lord wholeheartedly, if we obey quickly. So verse 8, and Zacchaeus stopped and said to the Lord, no? Behold, ano po yung tawag niya kay Jesus? Lord. First time niyang ma-meet si Jesus, pero kinilala niya si Jesus as Lord. Because he already surrendered his life. Na-encounter niya si Jesus. Kaya itong nangyari po na ito, yung next na nangyari, hindi po ito yung dahilan kung bakit siya naligtas. Ito ay resulta ng kanyang pagkakilala at pagsunod sa Panginoon. So ano pong ginawa niya? Sabi niya, Lord, half of my possessions I will give to the poor. Imagine mo, kalahati ng ari-arian ko, ibibigay ko sa mga may hirap. Question, kaya ba natin gawin ito ngayon? May laman po ba yung bank account ninyo? Willing nyo bang i-withdraw yung kalahati at ipamigay nyo sa may hirap? Mahirap po yun, di ba? Hindi natin yung magagawa kung walang totoong breakthrough si Jesus sa buhay natin. Magagawa lang natin yan kapag totoong kumilos ang Diyos sa ating buhay. Kaya po sa oras na ito, let's be sensitive to the leading of our Lord. Ano ba yung pinapagawa niya sa atin? Maaari sinasabi niya sa atin, anak, withdraw mo na yung kalahati ng pera mo sa bangko at ibigay mo sa aming mahihirap. Ang dami kasing mahihirap eh. No? Pero sabi niya, aside from that, and if I have defrauded, no? Kung dinaya ko man, sabi niya, ang ibang tao, anyone of anything, kung meron man akong dinaya, I will give back 4 times as much. Ano po ibig sabihin nito? Sa Jewish law, pag nagnakaw ka, ang parusa sa'yo, ibabalik mo yung ninakaw mo, plus magdadagdag ka ng 20% interest. Pero si Zacchaeus, anong ginawa niya nung nakilala niya si Jesus? Ang ginawa niya, ibabalik niya yung mga sinasabi niyang ninakawan niya ng 4 times. Ilang percent po yon? 400 times. Ang nire-require lang ng law, 20%. Pero siya ibabalik niya 400%. Wow! Kung walang totoong nagbago sa buhay ni Zacchaeus, hindi niya ito magagawa. Tama po ba? Kaya we need a breakthrough that comes from the Lord. Ito lang, half of my possessions I will give to the poor. So yung nangyari kay Zacchaeus, nagkaroon siya ng totoong repentance. Repentance means a change of mind that leads to action.
Nabago yung kaisipan niya at sumunod siya doon. At yung resulta ng repentance ay restitution. Talagang makikita natin yung pagbabago. Ibabalik yung mga ginawang mali. Sana, no? Yung mga politiko natin, ibalik na lahat nila yung mga ninakaw nila sa gobyerno. So God's grace changes the way we handle money. Kapag nakilala mo yung Panginoon, pati yung paghawak natin ng pera ay aayusin niya. So dahil yung pera ay hindi sa atin, pinagkakatiwalaan lang tayo ng Diyos ng kanyang provision. Kaya po, gusto ko lang ikwento sa inyo si John D. Rockefeller. Kung kilala po ninyo ito, nabuhay siya noong 1839 at namatay siya 1937. So more or less, ilang taon siyang nabuhay? 98 years old. Wow! Itong si John D. Rockefeller, ang naging legacy niya, mas nakilala siya bilang the philanthropist. Isang taong tumutulong sa mga may hirap. So ano pong meron kay John Rockefeller? At the age of 33, he became the first millionaire in America. So bata pa siya, naging milyonaryo niya. 19, imagine ito mga 1800, pag milyonaryo ka doon, mayamang ka talaga. No? Ito pa, age 43, he owned the largest company in the world. Ano yung company na yun? Standard Oil Company. Siya yung kauna-unahang nagkaroon ng gasoline station. No? Dahil dyan, yumaman siya. At the age of 53, so after 10 years ulit, he became the first billionaire in America. Wow! Ang laking pera po noon during that time. Pero nung mga ganitong edad niya, nung magsi-60 na siya, bigla siyang nagkasakit. Muntik na siyang mamatay. At yung mga writer ng mga dyaryo, ginawan siya ng obituary. Hindi pa siya patay. Nilagay yung picture niya doon at nilagay niya itong taong ito ay sakim sa pera. Ganid sa pera. Kahit mayaman siya, sinasarili niya yung kanyang kayamanan. So nung nabasa po niya yung dyaryo na yon, nakita niya, ganun pala yung tingin ng tao sa akin. Masama pala yung tingin ng tao sa akin. So ang ginawa po niya, nagdasal siya, dahil kiniklaim niya na siya siyang Christian. So one time, nangusap ang Diyos sa kanya sa panaginip. At ito po yung narinig niya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, all the money in the world will do you no good. In heaven or hell, your job and your responsibility are to give it away and to bless others. Yan ang message ng Diyos sa kanya. So, isa kang billionaire, ito may sakit ka, pero sabi ng Diyos, ang perang meron ka ngayon, hindi mo yan madadala sa langit o kahit sa impyerno. So gamitin mo yan ngayon, pagpalain mo yung ibang mga tao. At alam niyo po, nung kinaugnay siya ng Diyos na yon, nagbago yung kanyang buhay. So kalahati ng kanyang ari-arian, simula nun, pinamigay niya sa mga charity, sa mga may hirap. At alam niyo po ba kung ilang taon inabot yung pagtulong ni John D. Rockefeller sa mga may hirap, sa mga orphanage? For 40 years yung kayamanan niya, tuloy-tuloy yun. Namimigay siya, nagsusuporta siya ng mga charities, ng mga magagandang, yung mga kawang gawa, no? Dahil sa nakilala niya ang Panginoon. And that is a breakthrough. Hindi natin yung magagawa kung wala yung tulong ng Panginoon. So ngayon po, sabi po sa verse 9, and Jesus said to him, kay Zacchaeus, today salvation has come to this house because he too is a son of Abraham. So yung pong salitang salvation, no? Sabi ng Panginoon, today, hindi tomorrow, kundi nung nakatagpo niya ang Panginoon, dumating sa iyo ang kaligtasan. Alam niyo po ibig sabihin ng salvation sa Greek word?
Sa Greek word, ang ibig sabihin niyan, salvation means Yeshua, which is Messiah, which is the name of Jesus. Kaya nung sinabi ni Jesus sa kanya, today salvation has come into this house, ang sinasabi ni Jesus, Jesus the Messiah, the Savior, has come to this house. So literally, pumasok si Jesus sa bahay niya. Dumating yung kaligtasan sa kanyang tahanan. Because salvation means Jesus. Kaya po, sabi niya, because of that, he too is a son of Abraham. Kasi tinakwil na po siya. Kahit Hudyo siya, tinakwil na siya ng mga Hudyo kasi naging traitor siya sa kanilang bansa. Pero sabi ni Jesus sa kanya, today, sabi niya, you too, you are now a son of Abraham. Binalik yung kanyang identity ulit. Isa ka ngayong ligtas na dahil sa pananampalataya mo, pagtitiwala mo sa akin. At yun po yung kaligtasang ino-offer ng Diyos sa atin. Kaya nag-conclude po itong verse na ito ni Zacchaeus. Sabi niya, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. And this is the mission of Jesus. Kaya naparito si Jesus. Ano daw yung mission niya? To seek and to save those who are lost. Sino po yung mga naliligaw? Tayo pong lahat ay ligaw. Kaya kung wala si Jesus sa buhay natin, mananatili tayong ligaw. And this is the mission of Jesus. He came to seek. In fact, siya talaga yung naghahanap sa atin. Hindi tayo talaga yung naghahanap sa Diyos. Siya yung unang naghahanap. In fact, hanggang ngayon, hinahanap niya tayo. Kaya kung first time po ninyo ito marinig, hinahanap ka ng Panginoon. Surrender your life to Jesus. Obey Him. And surrender everything to Him. And the principle is, breakthrough requires full surrender. Ibigay mo na lahat kay Lord. Property mo, ari-arian mo, siya na yung bahala sa atin. Second principle, Jesus living in us brings consistent transformation. Kapag in-invite mo si Jesus sa buhay mo, tuloy-tuloy yung pagbabago ng mangyayari sa ating buhay. So as a reflection question, are there areas in your life that you still struggle to surrender to Jesus? Meron pa bang nagiging hadlang sa'yo para ibigay mo na lahat kung anong meron ka, kung ano yung hinihingi ng Diyos sa'yo? Hindi lang yung buhay mo. All parts of your life, including your wallet. Iba sa atin, pag nagpapabaptize, nilulubog yung katawan, yung wallet nakataas. Lord, huwag mong pakialaman yung finances ko. So may mga tao pong gano'n. No? Pero dito, we need to surrender everything. Either He is the Lord of all in our lives or not at all. Is that the Lord is not our Lord. Kung meron pang area sa buhay natin na hindi pa natin naisusuko. So to close, gusto ko pong tawagin yung aking pinakamagandang asawa. Yeah. Mag-share po siya sa atin ng testimony kung paano yung isang area ng buhay namin ay nahirapan kaming isurrender nung una, pero nung napagtagumpayan po namin yan, eto na po yung resulta. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Sheila Mata, happily married to Leo for almost 28 years at pinagpala po kami ng Lord ng dalawang mababait na anak, si Paolo at si Steph. Lumaki po ako sa isang Christian church bilang isang Sunday school kid. Aktibo rin po ako sa paglilingkod sa simbahan. Ngunit 16 years old na po ako nung lubos kong maunawaan na kailangan ko pala isurrender ang buhay ko kay Jesus as my Lord and Savior. Growing up, I was a dutiful daughter. Nag-aaral akong mabuti at masundo rin ako sa aking mga magulang at magalang po ako sa mga nakakatanda o nakakabata sa akin.
Naranasan ko ang maginhawang buhay, ngunit as our family grew, unti-unti itong nagbago. Yung dating masagana ay naging sapat na lang at madalas pa nga ay kinukulang. Hindi ko alam na ang experience kong ito ay may epekto pala sa akin. Nung kami ni Leo ay naging mag-asawa na, nag-manifest po ito sa aming pamumuhay. Gusto ko lagi kaming sagana sa lahat ng bagay dahil most of my life growing up ay madalas kulang na. Lumalabas ito sa mga gawi ko tulad sa pagbibili ng damit. May ugali po ako na kung pwede lang bibilin ko lahat ng kulay. Pero dahil hindi naman po namin afford, madalas 2 na lang po. Sa pag-grocery naman, dapat pang 1 buwan or more ang supplies. Pag konti na lang, dapat bumili na kami agad kasi ayaw kong maubos muna bago kami bibili. Wala pong masama sa pagbibili ng maramihan. Ang issue ay ang motibo at ang ating dahilan. Sa akin ay ang issue na ayaw kong mawalan, maging self-sufficient at hindi pagtitiwala sa Lord na kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng aming pangangailangan. Hindi ko agad na-realize na may ugali pala ako na maging self-sufficient. Nagtitiwala ako sa Lord na siya ang aming tapat na totoong provider, pero hindi buong buo, kaya ako kailangan ng Lord i-break sa area na ito ng buhay ko. Minsan, may isang pangyayari na inalaw ng Lord para i-break ako at turuan upang matuto ako na mag-depend sa Kanya lamang sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, lalo na sa finances namin. Nag-pray kami earnestly ni Leo na mag-resign ako sa trabaho upang ang aming mga anak ay mapalaki namin intentionally na nagmamahal sa Lord at sumusunod at may takot sa Kanya. Nung mga panahon na yon, mas malaki po ang sweldo ko sa Kanya, ngunit dahil mas gusto namin na sumunod sa Lord at sa pinapagawa niya sa amin, nag-resign po ako sa trabaho kahit may takot at kaba sa aking puso dahil I am holding on to God's promise that He will supply all our needs according to His riches in Christ Jesus, sabi ng Philippians 4:19. Nung nag-resign po ako sa trabaho, may natanggap po akong retirement pay. Iniisip ko, ito muna ang gagamitin namin para punan ang mga kakulangan namin sa finances, habang hindi pa po sapat ang sweldo ni Leo sa aming mga gastusin. Ngunit may pangyayari na hindi inaasahan. Nasunog po ang bahay ng mga biyenan ko sa probinsya. Naubos lahat at kailangan namin silang tulungan upang mapagawa ang kanilang bahay. Sa totoo lang po, umiiyak ako sa Lord dahil ayoko pong i-share at ibigay yung retirement pay ko. Pero nasunod pa rin po ang kalooban ng Lord. Kasi po during that time, kahit po anong budget namin, kahit mag-sardinas kami ng buong buwan, hindi po kasya. Ang sweldo niya, kung siya lang po ang magtatrabaho. Ang lesson na natutunan ko sa Lord, He has to take my security para sa Kanya lang ako aasa at hindi kung ano ang meron kami para siya ang Lord of all ng buhay namin. Ang ginawa naman ng Lord, nung natuto akong magtiwala ng buong puso sa Kanya, tinaasan niya po ang sweldo ni Leo. At may sobra pa para maiipon din kami kahit papano. Looking back, nagpapasalamat po ako sa Lord for breaking me kasi yun po ang simula ng pagbibigay ko ng bukal at kusang loob. Natuto rin po ako maging generous to give my time, to listen, and to encourage, to pray, and to care for others. Kahit saan ako pumunta, ang prayer ko po lagi sa Lord, Lord, use me to be a blessing. I don't want to be a consumer or a taker, but be your blessing. To remind me of my journey, we remind the D group entrusted to us by the Lord as blessed to bless D group. At today po, gusto ko rin po ulit magpasalamat sa Lord kasi standing here in front of you is another breakthrough for me. Now to our God who is able to do exceedingly, abundantly, beyond all that we ask or think, I give all the highest praise and glory.
Amen. Alam niyo po, itong kwento namin na yon, nung una hirap na hirap kaming i-give up, no? Yung retirement fund, retirement pay niya, kumbaga pang-sustain dapat yun ng ano namin. Pero minsan, kung ano yung pinangahawakan natin, para ipakita na ng Lord na wala dyan ang security mo, kundi sa akin. So tinanggal ng Diyos yun. Imagine nyo, madalang pong magkaroon ng sunog sa probinsya. Pero nasunugan kami ng bahay completely, na walang natupo. Kasi kahoy po yun eh. Pero dun pinakita ng Diyos yung breakthrough sa amin. Na kapag nagtiwala ka sa Diyos, sinurrender mo na lahat, makikita, dun natin mararanasan yung breakthrough na nanggagaling sa Panginoon. In fact, yung pagtayo po ng wife ko dito is also a breakthrough. Mahiyain din po yan. Hindi yan tatayo dito ng harap-harapan. Alam niyo po ba, kanina lang namin, ginawa itong testimony niya. Pinaisip lang ng Lord. Kasi yung nag-testimony na kaninang umaga, yung asawa ni Pastor Joby. Hindi naman namin pwedeng gamitin yung testimony ng asawa ni Pastor Joby. Pero mabuti, kinausap siya ng Diyos. Sabi niya, alam mo, meron akong breakthrough na pwede kong i-share. At yun nga po, nagawa yung kanina lang. Pati yung pagtatype niyan, kanina lang nagawa. Kaya pupurihin natin ang Panginoon. Kung handa tayong sumunod, kung handa nating isurrender ang lahat sa Panginoon, siya po yung mararanasan natin. In fact, nung pong ginawa namin yung sumunod kami sa Panginoon, doon namin naranasan kung paano kumilos ang Diyos in a miraculous way. Like for example, naranasan naming manalo ng grocery spree. Alam niyo po ba yon? Grocery spree, ibig sabihin, sa grocery, dahil nanalo kami, meron kang 3 minutes maghakot ng lahat ng gusto mong kunin doon sa grocery na yon. Bigla kaming nanalo doon, na hindi naman kami nananalo sa mga raffle, di po ba? So noon, 3 minutes, ang ginawa pa ng grocery, para hindi na siya magtatakbo in 3 minutes, nilagay lahat yung mga essential sa gitna, para doon na lang siya hahakot. Worth 10,000, lahat ng gusto mo. Nung mga time po na yun, bata pa yung anak namin, gatas, diaper, yun yung mga mamahal, di po ba? Pero sinustain kami ng Diyos. At isa pang blessing, first time din namin, sige pa, palakpan natin ang Panginoon. Kasi gusto niya ring maranasan nyo itong biyaya ng pagsunod. No? Una, hanapin natin si Jesus, seek Jesus, obey Jesus, and surrender to Jesus. Sira na po yung cellphone niya. So wala kaming pambili on the spot ng cellphone. Tapos maya-maya, tumatawag ang Globe. Wala pong advertisement dito. Bigla yung sinabi na nanalo ka ng cellphone. Pero ito po, di po ba pag nakatanggap tayong tawag na gano'n, magdududo tayo, totoo ba to? Daming mga scam ngayon, di ba? Totoo ba ito? Sabi niya doon sa tumawag. Totoo po ito. Dapat po hindi kayo ang nanalo. Yung totoong nanalo, na-disqualify siya kasi hindi siya nagbabayad on time. Siya yung next in line. Kung hindi ma-claim nung nanalo, siya na yung susunod. And true enough, siya po yung nakakuha ng cellphone na yon. Di po ba napakabuti ng Diyos? Kaya po sa oras na ito, ayaw po ng Panginoon na tayo ay mag-breakdown. Ano man po yung sitwasyon nyo ngayon, surrender mo sa Panginoon. Hanapin natin siya. At sumunod tayo sa pinapagawa niya. So balik na lang po ako doon sa last verse natin. Ito na po yung Revelation. Balikan lang natin yung Revelation. Ang ating Panginoong Hesus, nakatayo siya sa pintuan ng ating buhay. Sa ating puso. At sabi niya, kung sino man ang makarinig sa akin at bubuksan yung pintuan, papasok ako at magkasalo kaming
kakain. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang Panginoong Yesus, kagaya ni Zaccheo, sabi na, "Today I will stay in your home." At doon din po yung message ng ating Panginoon sa atin ngayon. Today, I want to stay in your heart. Kung matagal ka ng mananampalataya at hindi mo ko nararanasan, you need a breakthrough. And that breakthrough will only come from Jesus. Because Jesus is our breakthrough. Siya po talaga yung makakapagpabago. Siya yung sa Kanya natin mararanasan yung kamanghamanghang bagay na piniprepare niya sa lahat ng, ano po yung SOS? Those who will seek Jesus, obey Jesus, and surrender to Jesus. So kung first time po kayo ngayon at kinakatok ng Panginoong Yesus ang puso natin, pakikinggan po ba natin siya? At papapasukin ba natin siya sa ating puso? O maaring iba sa atin, matagal nyo nang tinanggap si Jesus, pero kayo pa rin ang nasusunod sa buhay ninyo. This is also a time for you to reconnect with the Lord, to refresh the fellowship, the love relationship na gusto sa atin ng Panginoon. Kasi sabi po niya dito, I will come in and I will dine with Him. Ano po ibig sabihin ng dining sa Bible? It's a symbol of fellowship. Gusto ng Diyos, mas makilala pa niya tayo ng lubusan. Ma-enjoy natin yung relasyon natin sa Kanya. Upang maranasan natin yung naranasan ni Zacchaeus. He experienced God's breakthrough. So bakit hindi po tayo tumayo sa oras na ito? At atin pong i-recommit yung ating buhay, kung matagal na po kayong mananampalataya. Pero kung first time nyo ngayon, at sa online, kung first time mong nanood nitong video na ito, kumakatok si Jesus sa puso ninyo. Gusto niyang pumasok sa tahanan ng inyong buhay. At yun ang ating puso. Gusto kong manahan sa puso mo. Simula ngayon, pagkatiwalaan mo ko. Sundin mo ang ipapagawa ko sa iyo. At isurrender mo lahat. Lahat ng worries mo, lahat ng fears, lahat ng takot mo, isurrender mo sa akin. At ako na yung bahala sa iyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Amang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, na siya pong tunay na breakthrough namin sa buhay na ito. Kung siya po ay aanyayahan namin siya sa aming puso, at kikilalanin bilang Panginoon. Sabi po ninyo, mananahan kayo sa aming buhay. At doon namin tunay na mararanasan ng breakthrough na inihahanda niyo po sa amin. Kaya sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, manahan ka po sa aking buhay simula ngayon. At sa mga matagal na pong mananampalataya, dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy namin kayong saliksikin to seek you with all our hearts regarding your plans, regarding your purpose in our lives. Alisin niyo po sa amin yung emptiness sa aming puso. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng presence ninyo. Palitan niyo po ito ng joy of our relationship, of our love relationship with you. Salamat po na mahal niyo yung lahat ng nandito. At ayaw mong maranasan na sila'y mag-breakdown sa anumang sitwasyon ng buhay nila. Kundi katagpuin niyo po sila, Panginoon, na maranasan nila yung tunay na pagkilos ninyo, pagbabago na gagawin ninyo. Dahil kayo po, you are the God of breakthrough. So Lord, bahala na po kayo sa buhay nila, sa pamilya nila, at sa mga sitwasyon at pangangailangan nila. We just trust you. We just thank you, and we just love you, Lord, continually. All these things we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So God bless us all.
Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeriel Orgasan mula sa Big Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Leo Mata upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Leo. Kamusta po kayo? Buti naman, Jeriel. Praise God po. So maraming salamat po sa inyo pong mensahe sa amin ngayong araw na ito. So patuloy po nating pag-usapan po yung buhay po ni Zacchaeus, no? So si Zacchaeus po, alam po natin na siya po ay mayaman. Ngunit kung titignan po natin, tila hindi po siya masaya. May mga tao rin po ngayon sa buhay po natin na kahit ano pong yaman o tagumpay po ang kanilang makamit ay nakakaramdam pa rin po sila ng kalungkutan or kakulangan sa kanila pong buhay. Ano po kaya ang dahilan po nito? Sa totoo lang, maraming tao ang kanilang hinahanap nila yung saya, kaligayahan sa kanilang buhay sa magitan ng kayamanan, tagumpay. Kaya buong buhay nila, doon nila yon pinofocus. Pero kung makita nyo, masaya ba sila? Hindi. Dahil ang sinabi ng Panginoon, no, ay ang totoong kaligayahan at kasiyahan ay sa Kanya lang makikita. So maganda yung sinabi ni Saint Augustine, nung sinabi niya na, "You have made us for thyself, O Lord, and my heart is restless until it finds its rest in you." So yung sa totoo lang, yung totoong kapahingahan, kaligayahan, makukuha lang natin kay Jesus na siya talagang nag-create sa atin. At sinabi rin ni Blaise Pascal, na sabi na there's a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by anything or anybody. So only God can fill in that vacuum. Kaya yung totoong kaligayahan ay makakamtan ng tao kapag si Jesus talaga yung pumuno doon sa butas ng kanilang puso dahil siya lang talaga ay makakapag-satisfy nito. Yes, maraming salamat po. Ang tunay po na kaligayahan ay na kay Jesucristo lamang. So para po sa ating pangalawang katanungan, Pastor, hindi po inaasahan ni Zacchaeus na si Jesus mismo ang lalapit at pupunta po sa kanyang tahanan. So paano po kaya natin malalaman kung inaanyayahan din po tayo ni Jesus papalapit sa kanya? Yeah. Doon sa Luke chapter 19 verse 10, sinabi very clear ni Jesus doon na naparito ako upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So yung pagpunta pa lang ni Jesus dito, hinahanap niya tayo. So tayo lang ang hindi nagre-respond sa pagtawag ng ating Panginoon. So from the start, no, siya talaga ang intention niya, mapalapit tayo sa Kanya, makilala natin siya, at maranasan natin yung Kanyang pagliligtas. Kaya nga in-offer din niya sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya, "Nakatayo ako sa pintuan, kumakatok. Sino man makarinig ng aking tinig at pagbubuksan nito, papasok ako." So the invitation is always there. Tayo lang, hindi lang natin pinapansin yung invitation ni Jesus. Today is the day of salvation. So kung sino man yung nakarinig ng message na ito, tinatawag siya ng Panginoon para makilala. Dahil matagal nang lumalapit si Jesus sa atin, hindi lang natin siya pinapansin. Yes, maraming salamat po. And para naman po sa ating huling katanungan, Pastor, si Zacchaeus po ay nagbago hindi dahil po pinilit siya, kundi dahil naranasan niya po mismo yung pagmamahal po ni Jesus. Kung titignan po natin ang ating buhay, paano po ba nakakatulong ang tunay na relasyon kay Jesus upang magkaroon po tayo ng kusang loob na pagbabago? Maganda yung yung tanong mo, no? Kasi maraming tao ngayon, parang sinasabihan sila ni Jesus na magbago. Sa case ni Zacchaeus, hindi siya sinabihan ni Jesus, magbago ka, Zacchaeus. So ang ginawa niya, nung nakilala niya si Jesus, kusang loob, tama yung term, kusang loob niyang ginawa. No? Dahil kapag mas napapalapit ka sa Panginoon, mas nakikilala mo siya, nararanasan mo yung pagmamahal niya, at kapag naranasan mo yung pagmamahal niya at nag-spend ka ng time sa Kanya, mas nakikilala mo siya. So kung kilala mo ang Panginoon at alam mong mahal ka niya, malalaman mo yung kagustuhan niya. So kapag nalalaman mo yung kagustuhan niya, ito pala yung gusto ng Lord. So I'm willing to give up these things for Him. So yun ang nangyari kay Zacchaeus. Nung na-experience niya si Jesus, sabi niya, walang halaga pala itong kayamanan na ito. Kaya ito ay kalahati nito ipamamigay ko. So nagkaroon ng kabuluhan yung buhay niya dahil sa
nakilala niya si Jesus. So kung ganun yung mangyari sa mga Christians, mapapalapit tayo, patuloy nating ma-experience yung grasya, pagmamahal ng Diyos. Hindi natin pwedeng hindi malaman yung plano niya sa atin at yung ipapagawa niya sa atin. Kaya we need to obey, we need to surrender. Pero magsisimula yon by seeking Jesus in our lives. Kapag nakilala mo siya ng gusto, magbabago at magbabago tayo. Maraming salamat po, Pastor Leo, sa pagsagot po ng aming mga katanungan. And that's it for Sunday Fast Track. God bless everyone.